Sister Emily. Ay, nabanggit ko. Sorry. Sorry po. So, ayan may mga provision ng Lord. At sa mga panibagong mag-aaral na naman, again po, pag binless tayo ng Lord, nagrema sa akin yun eh. Huwag tayong mawawala sa Panginoon. Siya po ang nagbigay niyan at ang gusto niya, the more bine-bless niya tayo, the more na napapalapit tayo sa Kanya. Going back sa bagyo ng ating mga kapatid ko sa pananampalataya, ay napakaganda ng ating pag-uusapan. Pa-next po ako, Kuya. Salamat. Pabasa po. Ito po ay part 2 ng ating pinag-uusapan for this month. Pakibasa ng malakas. 1, 2, 3, go! Yan. Last week, pagpag din. Di ba? Pasensya na po at buong buwan ang kakainin natin pagpag. Sarap nito. Nakakain na ba kayong pagpag? Yeah. Sister John, Ate John, no? Sino nakakain ng pagpag? Taas ang kamay. Ilan lang kami. Ayan, sulate. Ilan lang kami. Mga ano yun, tira-tirang manok po mula sa iba't ibang fast food or sa restaurant. And then kinokolekta, ganyan. Tapos pinagsasama-sama and then binibenta sa isang bucket. Alam niyo po yun, bucket sa McDo or sa Jollibee. Magkakasama yung siksik yun. Galing sa manok ng iba't ibang restaurant. So ibebenta yun, 20, 15. Depende sa nagbebenta kung magkano. Tapos kayo bala kung lulutuin nyo or hindi. So yung iba nire-recycle, ginagawang prito ulit. Yung iba ginagawang adobo. So kinakain yun. Yeah, yung iba pinapagpag lang talaga, literal kasi pagpag nga. So yun, ganun siya hanggang sa kinakain. Pero pinagbabawal po yun kasi sabi nga ng health organization ay hindi siya malusog or maganda. Puno ng bakterya, sabi. So, pero may mga gumagawa pa rin po niyan. Ngayon po, nung last Sunday po, ang ating pinag-usapan ay patungkol sa pagpag. Pagpapala sa Lord. Pag. Tama eh. Yan. Wala na, children ministry na pala ito. So, pagpapala sa pagsunod. Yan. So, again, tatandaan niyo po, within this month or this whole month, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa pagpapala. Sino rito ang ayaw ng pagpapala? Yung totoo lang po, yung ayaw ng pagpapala, taas ang kamay. Hoy, walang nagtaas ang kamay. Sino rito ang gusto ng pagpapala, taas ang kamay? Ay, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay po, baba na po natin ang ating mga kamay. Nakita po ni Lord dyan. Siyempre naman, gusto rin ng Panginoon na tayo ay pagpalain. But this time po, pagpapala sa pagsunod last week, ang dami nating natutunan. Magiging parte ka ng gawain, ng pagsunod sa Panginoon, ng pamilya ng Panginoon. So this time, ang pagpag natin pag-uusapan ay patungkol sa Yan. Pagpapala sa pagsubok. Sabihin mo nga po, pagpapala sa pagsubok. Yan. So, may pagpapala tayo, pero meron din tayong pagsubok. Amen? Lahat tayo makakarelate dyan. Imposibleng ako lang o iilan lang ang may pagsubok. At imposibleng iilan lang din ang may pagpapala. For sure, sa bawat araw na ginawa ng Panginoon, mayroong pagpapala. At the same time, meron ding pagsubok. Amen po? Pumalakpak ang lahat na may pagpapala. Sumigaw ng hallelujah, lahat ng may pagsubok. Hallelujah. Amen. Parang mas malakas yung pagsubok. Praise the Lord. Ang sabi po, pa-next po ako, ang sabi ng Google, sige po, basahin ko po muna. Ito po ang ating text. Santiago chapter 1, verse 2 and 4. Mga kapatid, maggalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Sabi ni Santiago. Verse 3, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Tandaan niyo pong maigi. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Hallelujah. Pa-next po ako, kuya. Ang pagsubok po o test sa English, ang sabi po ng diksyonaryo at ng Google, ito raw ay pangalan, isang sitwasyon, gawain, o proseso na susukat sa kakayahan, tibay ng loob, pag-unawa o kalidad ng isang bagay upang matukoy ang kahusayan o pagiging epektibo nito. Nakasunod po? Ulitin ko po para pakinggan niyo po. Sundan niyo po kahit sa mata lang. Ang pagsubok daw or test sa English ay isang sitwasyon o gawain
gawain o proseso na sukat sa kakayahan, tibay ng loob, pag-unawa, o kalidad ng isang bagay, yung quality ng isang bagay, upang matukoy ang kahusayan o pagiging epektibo nito. So ang pagsubok daw po, ayon sa binasa nating impormasyon or kahulugan nito or definition nito, ito raw ay isang instrumento or tool, iparaphrase lang natin, isang instrumento or tool para malaman kung ano ba, gaano kaganda yung quality ng meron ka. Quality ng pag-iisip, quality ng emosyon, quality ng pananampalataya, quality ng relasyon. Nagkakaintindihan po mga kapatid? Ulitin ko po, tatanungin ko po kayo minsan pa, sino rito ang may pagsubok, sumigaw ng hallelujah? Ang pagsubok na meron ka ay isang instrumento para masubukan, malaman kung matatag ba o kung ano yung quality ng bagay na meron ka. Name the challenge, name the trials, name the test, name it. Ito ba ay pagsubok sa pera? Uy, grabe. Bossing. Kumusta ang buhay-buhay? Ito ba ay test sa relationship sa pamilya? Ito ba ay test sa relationship sa kaibigan? Ito ba ay test tungkol sa pag-aaral? Test tungkol sa trabaho? Test tungkol sa pangarap? Grabe yun. Test tungkol sa ugali? Uy, konti lang ha. Perfect nyo ha. Kumunti bigla eh. Ito ba ay pagsubok patungkol sa pananampalataya? Praise the Lord. Pwede ba palakpakan natin sa Lord saglit? Base po sa binasa po nating verse kanina, magalak daw tayo tuwing dumaranas tayo ng pagsubok. Hindi ko alam kung paano nyo ngunguyain, but tonight, I pray na tulungan tayong patuloy ng banal na Espiritu at madigest natin ng maayos itong kanyang salita. Panext po ako, kuya. May mga Bible character, Bible heroes tayong sasabihin saglit or ibabanggitin dito. At I believe very familiar sa inyo itong mga taong ito. May mga kinabibiliban ba kayong Bible character? Amen. Praise the Lord. Of course, none other than Jesus. Amen. Si Jesus matik yan. Pero alam niyo po, in the Old Testament, merong mga tao tulad ni Joseph the Dreamer. Hindi siya yung tatay ni Jesus biologically. Hindi siya yung karpentero. Siya ang isa sa mga ginamit ng Diyos para sa bansang Israelite sa lugar ng Ehipto. So si Joseph the Dreamer, from his name himself, the Dreamer, siya ay pinakitaan ng Diyos ng panaginip na kung saan siya ay gagamitin ng Diyos para sa kanyang pamilya at para sa kanyang bansa sa lugar ng Ehipto. So, pinaliwanag niya, sinabi niya yung kanyang pangarap sa mga kapatid niya at yung mga kapatid niya nagselos. Ang ginawa ng mga kapatid niya, pinagtangkaan siyang patayin. Hanggang sa nag-isip sila ng idea, hindi wag, kawawa naman. Ihulog na lang natin sa balon. Pero parang mamamatay pa din. So, nung nakaisip sila, ay, teka lang, nahulog sa balon. Benta na lang natin. So, binenta nila at dinala si Joseph sa bansang Egypt. Hanggang sa later on, ginamit si Joseph, nakulong pa pala siya. Sorry, di ko nabanggit. So, kinulong siya dahil sa accusation, maling accusation, pero ang end ng story ay ginamit si Joseph ng Lord for Egypt and for the whole world. Sa lahat ng tao sa buong mundo. Hindi nagtagumpay yung gawa ng kaaway sa kanya. Nagkaroon siya ng mga test, pero napagtagumpayan niya yun sa tulong ng Diyos. So, siya ay naging second in command ng Egypt. Siya ay naging gobernador. So, ganun kataas yung kanyang katungkulan sa Ehipto. Again, hindi po siya Egyptian, hindi po siya ibang lahi. Siya po ay lahi na pinili ng Diyos. Pero napunta siya sa bansang Egypt. So, and then si Moises, kilala natin si Moises. Reluctant leader kung tawagin. When we say reluctant, siya yung mapag-alangan. Siya yung punong-puno ng agam-agam na tao, na leader.
Siya ang ginamit ng Diyos sa Exodus ng mga Israelites outside of Egypt. So, siya ang ginamit ng Lord. Pero alam niyo, bago siya gamitin ng Lord, si Moises po ay puno nga ng pag-aagam-agam. Sinabi ni Moises, Lord, kasi ganito ko eh. Lord, wala akong kakayanan. Yahweh, wala akong lakas ng loob. Hanggang sa nag-come up si Moises sa pangangatwiran na, Lord, wag na lang kaya ako. Baka iba na lang. Kayo, baka ginagamit kayo ng Lord or gusto kayong gamitin ng Panginoon sa trabaho, pamilya, kaibigan, tayong lahat. Pero nag-aagam-agam tayo. Pero again, ang sabi sa kanya ng Panginoon or ng Diyos, don't be afraid. The Lord Himself will fight for you. Yan. So, you need only to be still. Despite ng struggles ni Moises sa kanyang pagiging leader para sa bansang Israelite, siya ay nag-persevere at naniwala sa Diyos, kaya naman pinalakas niya ang kanyang mga kababayan. So, nagre-remind itong ginawa ni Moises na ito na lagi tayong dapat tumawag sa ating Diyos and He will always deliver us. Amen? Ililigtas tayo ng Diyos. Pa-next po, kuya. Kilala niyo si Ruth? Si Ruth, hindi yung ating treasurer. Si Ruth ay isa sa mga lingkod din ng Lord in the Old Testament na kung saan yung kanyang sitwasyon ay nagsimula sa tragedy and some misfortune. So, pulang kayo mga anak ha. So, namatayan siya ng asawa. At kapag namatayan ka ng asawa, isa sa mga kultura nung panahon na yon, ayos lang na iwanan mo na ang iyong biyanan. Yan, or ang iyong mother-in-law. Ang pangalan ng kanyang mother-in-law ay si Naomi. So, sabi ni Naomi sa kanya, sige na, iwan mo na ako since wala naman na yung asawa mo, wala na yung anak ko, patay na. So, parang sinasabi ni Naomi na, sige na, mag-separate na tayo ng ways. Pero sabi ni Ruth, naging faithful siya, sabi niya, do not urge me to leave you or to turn back from you. Kung saan ka pupunta, doon din ako. At mananatili akong kasama mo. So, your people will be my people and your God my God. So, yung istorya ni Ruth ay nagpapakita sa atin na ang Diyos ay kasama natin nasaan man tayong moment ng buhay natin, maliit man o malaki. And just like Ruth, na sa pagiging faithful niya ay kahit na anong social discrimination ang naranasan niya, kahit na anong kahirapan, may mga taong mahal siya sa buhay na namatay, itong mga struggles, testing, and trials niya in life ay mas lalong nagpatunay na faithful si Lord. Amen? Kaya, just a heads up, ang faithfulness ng Lord ay hindi nakabase sa kung ano ang sitwasyon natin. Amen? O sa kung sino tayo. So, faithful si Lord kahit na may bagyo o kahit wala. Ngayon, mainit na naman. Nung umuulan, pinakita ni Lord yung kanyang faithfulness sa atin. Di ba? Bukod sa walang aksidente or walang nangyaring masama sa atin, naligtas tayo, buhay tayong lahat. Nagpupuri sa Lord. So ngayon, tag-init na naman, faithful pa rin si Lord. Amen? So hindi lang faithful si Lord in times ng tag-ulan, but even in times ng tag-init. Next natin, si David. Kilala natin si David. Amen? Sino hindi nakakakilala kay David? Wala. Oh, mga bata, kilala si David. Kilala niyo si David? Very good. May kilala rin akong David kapitbahay natin. David and his giant struggle. Kilala naman natin kung sino ang pinatay ni David. Amen? Sino pinatay ni David? Uy, grabe, ang galing. Si Goliath, magpapastor to. Si David po, tinalo niya si Goliath sa pamamagitan lang ng sling at ng bato. Alam na po natin yan. Pero kung bakit siya may hawak na espada po yan ni Goliath at ginamit niya yon sa pangpugot ng ulo ni Goliath. So, nung siya ay bata pa, he was appointed as a king sa bansang Israel. Pero ganun pa man, hindi pumayag yung hari that time ng bansang Israel. Nagselos din kay David. At sa ginagawa ng Diyos kay David, si Haring Saul. So, pinagtangkaan ni Haring Saul na patayin si David. Maraming beses, pinagtangkaan niya. To the point na, even yung mismong anak ni Haring Saul na best friend ni David, anong pangalan?
Jonathan, ang galing naman. Salamat po. Si Jonathan ay nagkaroon na ng lamat yung kanilang relasyon bilang mag-ama dahil pinagtatanggol ni Jonathan si David. And yet, hindi pa rin yun naging sapat para matigil yung hinanakit, yung selos ni Haring Saul kay David. Kaya si David, that time, sabi niya, in my distress, I called to the Lord. I called out to my God from His temple. He heard my voice. My cry came to His ears. So, in-acknowledge ni David yung pagtugon ng Lord sa kanya. In-acknowledge ng Lord yung pag-iyak ni David, actually. At in-acknowledge din ni David yung pagsagot ng Diyos sa kanya. Kaya tayo, mga kapatid, tulad ni David ay magandang ilustrasyon din at pinapakita ng Diyos sa atin na every time we call out unto the Lord, God will answer directly. Tulad nga ng awitin, di ba? I call, you answer. Pa-next ako, kuya. Next natin, si Jeremiah. Kilala niyo si Jeremiah, the weeping prophet. Ang propeta na iyakin or palaiyak every time na lumalapit siya sa Lord. So si Jeremiah, that time, umiyak si Jeremiah dahil ang bansang Israel or ang mga Israelita ay talagang punong-puno ng idolatry. Sinasamba nila ang kung sino-sino, kung ano-ano, at the same time, punong-puno rin sila ng mga false prophets. So, imagine naglilingkod sila sa Lord, kinikilala nila si Lord, pero meron din silang ibang Lord, ibang dinodiyos. Kerens, is it possible sa ating panahon nowadays, yung ganyan? Yes po, mga kapatid. Kahit sino po ang tanongin ninyong mananampalataya, possible po na tayo ay magkaroon pa rin ng idolatry kahit na tayo ay may relasyon na sa ating Panginoong Hesus. At napakahalaga po na malaman natin ito dahil pwede tayong madaya kapag hindi natin pinaniwalaan. Ang ating pangarap, pwede natin siya maging idols. Ang trabaho, pwede maging idols. Ang pera, pwede maging idol. Diba? Ang kaibigan, ang church, ang leaders, ang mentors, or even ang sarili mo ay pwedeng maging idol. Kaya si Jeremiah, he continued to preach and prophesy in the Lord's name. Salamat sa Panginoon at nagpatuloy si Jeremiah. So, lagi siyang tumatawag sa Lord and just like Jeremiah, naway hindi rin tayo matakot na harapin itong mga idolatry ng ating sarili or ng ating pamilya, ng ating mga tao sa paligid natin, mga mahal natin sa buhay. Huwag tayong matakot na ibahagi, sabi nga kanina ng song leader, ibahagi ang pag-ibig ng Diyos, ang gospel about Jesus, ang good news about Jesus. Despite of persecution. Sabihin nyo nga, persecution. Yeah. Salamat sa Lord dahil nasa bansa tayo na maayos naman when it comes sa pananampalataya. Compare sa ibang bansa na patago ang kanilang paglilingkod sa Lord, hindi dahil kinahihiya nila sa Lord, kundi dahil ganun kahigpit, katensyonado yung kanilang bansa when it comes to Christian faith or relationship with Christ. So, salamat sa Panginoon. Next, si Job. Kilala niyo si Job? Yeah. Si Job po ay isang mabuting tao, a great man from the east. Siya isa sa pinakamayaman nung panahon nila, pinakamabait, pinakamapagmahal, maraming resources ng kayamanan. At the same time, may relasyon sa Diyos. Di ba? Parang si Job, nasa kanya na lahat eh. Di ba? At nainiwala ko, gusto nating lahat yan, no? Yung habang naglilingkod ka sa Panginoon, hindi mo iniintindi or pinoproblema yung kakainin ng pamilya mo mamaya. Maging totoo tayo, gusto natin yan, amen? Yung hindi mo iniintindi kung saan mo kukunin yung pan-tuition mo. Di ba? Hindi mo iniintindi kung walang tumatanggap sa application ko sa trabaho, Di ba? Pero naglilingkod ka sa Lord. Alam niyo po, yung mga lingkod ng Panginoon, kahit ang church naman, I believe. Pero hindi na tayo lalayo. Ang ating song leader, ating drummer, ang ating mga musician, ang ating pastor, nasa likod, lahat ng ginagamit ng Panginoon, tulad mo, ay mayroon ding problema sa buhay. Ang saya nun, di ba? Lahat tayo may problema, masaya hindi. Kasi kung isa lang ang walang problema isa lang may problema sa atin, bad trip yun.
Di ba? Parang ang unfair naman ng Lord. Di ba? Kaya lahat tayo mayroong problema. Inalaw ng Lord ang lahat ng ito for His glory, for His name alone. Ngayon, mga kapatid, may moment na tumatayo ang mga lingkod ng Panginoon, pumupunta sa Bible study, pumupunta kayo sa church. Kayo na lamang po sa sarili ninyo. Pumupunta kayo sa church, nagpupuri kayo, nagtataas ng kamay, pumapalakpak sa Lord, but I believe. Hindi nyo alam kung saan nyo kukunin yung pagkain nyo mamaya. Hindi nyo alam kung bukas, maayos pa ba ang pamilya nyo. Hindi natin alam kung bukas, may babaunin yung anak ko. Pero pumupunta ka sa Panginoon. Pumupunta ka sa gawain ng Lord. Amen? God is good. God is good. God is good. Alam nyo, hindi po yan dahil sa inyo, kundi dahil sa Panginoon. Sa lakas ng Lord, sa kapangyarihan ng Lord na nasa sa buhay natin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi tayo sinasamahan ng Diyos. Sinasamahan tayo ng Panginoon. Si Job po, nasa kanya na lahat, tinesting po siya ng kaaway. Purihin ng Panginoon. Di ba? Naglilingkod lang naman ako sa'yo. Hindi naman ako masamang tao, pero bakit ako yung punong-puno ng pagsubok? Hallelujah. Bakit yung sa iba bagong sapatos, ako bagong problema? Naisip niyo po ba yun? Ba't yun sa iba may bagong kotse, may bagong bahay, may bagong cellphone? Bakit ako may bagong pagsubok? Ba't pagdating sa akin, bagong problema, Lord? Si Job po, natanong niya rin po yan sa Panginoon. And yet, sinabi niya, naked I came, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, naked din ako, hubad din akong aalis sa mundong ito. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Despite nang namatayan si Job, iniwan siya ng kanyang pamilya, ng asawa niya, na wala ang kanyang business, ang kanyang tahanan, na napakaganda, yung kanyang titulo, kung sino siya, and yet, pinuri niya pa rin si Lord. Amen? God is good. Next po natin, patapos na po ito, si Peter, the Apostle. Hallelujah. Kilala niya po natin si Pedro, leader ng 12 apostol. Pero yung struggle niya bilang follower ni Jesus Christ ay na-document din sa Bible. Isa na ito na kung saan naglakad si Peter sa ibabaw ng tubig. Alam po natin yan. So he lost his faith at lumubog siya. Diba? After Christ's resurrection, si Peter nagpatuloy siya na ma-overcome yung kanyang personal and spiritual struggle para ipakita na siya ay genuinely follower ng Panginoong Yesus. So, bawat paglilingkod ni Pedro para sa Panginoon ay walang halaga sa kanya yung kanyang pagiging imperfect or lahat ng kanyang negatibong napagdaanan dahil si Peter ay filled ng Holy Spirit. If you are insulted because of the name of Christ, sabi ni Peter, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you. So nagpalakas siya ng mga kapatid natin sa faith despite ng kanyang mga pinagdaanan, mga kapalpakan. Kaya kung may kapalpakan ka rin sa mundo, sa buhay, hindi kita ini-encourage na magpatuloy dyan. Tulad ni Pedro at tulad ko, mga kapatid, ay lahat tayo merong pangit na record in the eyes of the Lord. Agree po ba kayo? O ilan lang kami? Lahat tayo mayroon po. Kahit na, basta lahat, lalo na ako. Hindi po ako proud doon. Pero mga kapatid, I am very grateful sa biyaya ng Panginoon. Kung bakit ako nandito ay hindi rin dahil sa pinili ako ni pastor, pinili ako ng church, o dahil matagal na ako sa church. Ito po ay dahil lang sa biyaya ng Panginoon. Ang dumi-dumi ko. And yet, by God's grace, dahil kay Jesus ay nagagamit niya po ako at ganun din po kayo. The bleeding woman, babaeng dinugo ng 12 taon. Dapat to patay na pero dahil na-encounter niya si Jesus, sabi ni Jesus sa kanya, daughter, your faith has healed you. Go in peace. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo ka ng mapayapa. Kapatid, may sakit ka? Test of health? Di ba? Pagsubok sa kalusugan?
Kung sino man sa atin ang mayroon, sabi ng Panginoong Yesus, "Daughter, your faith has healed you." Your faith in Jesus. At ganoon din ang gustong sabihin sa atin ng Panginoong Yesus ngayong gabi. Our faith has healed us. Go in peace. Meron tayong similar experiences sa babaeng ito. Marami tayo. Nagsasuffer tayo sa mga sakit, mentally, emotionally, physically, lalo na spiritually. Amen? Kasi may mga sakit din sa spiritual. Andyan ang panlalamig, pagkaumay sa salita ng Diyos, pagkawala ng interes sa paglilingkod, hindi naniniwala sa Diyos. Mga sakit po yan na lahat tayo ay guilty. Pero kapatid, kung paanong nagpagaling sa Jesus ng mga physical na karamdaman, kaya rin niyang pagalingin ang ating spiritual na buhay. Amen. Manampalataya ka. Sabi mo sa kapatid mo, manampalataya ka. Kung hindi mo alam kung saan magsimula, magsimula ka kay Jesus. Amen? Kung hindi mo alam, hindi ministry ang pagsisimula natin ng paglilingkod sa Panginoon. Relationship kay Jesus. At hindi nakakahiyang magsimula ulit. I encourage you kapatid, hindi nakakahiyang magsimula ulit. That's why ang pag-ibig ng Diyos ay laging bago tuwing umaga. Kasi kung paulit-ulit ang pag-ibig ng Diyos, kapatid, patay na tayo matagal na. Kaya kapatid, ulitin ko po, hindi nakakayang magsimula sa Panginoon. Simula lang tayo sa devotion, prayer life. Last but not the least, marami to, pero ito lang yung kinuha ko. Pwede ba natin banggitin ang pangalan ng pinakamakapangyarihang pangalan sa lahat? In 1, 2, 3, go! Jesus Christ. Pangalan ng Panginoong Jesus, kayo ng umaga, inaawit namin yan. Hindi ko alam. Pero binabanggit ko lang yung pangalan, nangingilabot ako eh. Jesus, 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 Jesus. It is guaranteed in my life, personally po, mga kapatid ko sa pananampalataya. May moment po, hindi ko na alam kung ano ang ipapanalangin ko sa Panginoon. Totoo po ito. Matagal na ba yan, Kuya Renz? Hindi, hanggang ngayon. Lalo na pag mag-isa lang po ako sa bahay. Or kahit saan, sa church, sa ministry, naglalakad ako papuntang Bible study, maraming beses o halos araw-araw, hindi ko po alam kung ano ang papanalangin ko sa Panginoon. Hindi ko alam kung kagalingan pa ba, hindi ko alam kung kapayapaan pa ba, pero alam nyo, isa lang pong madalas kong binabanggit, in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, in your name, there is freedom. In your name, there is peace. In your name, there is breakthrough. In your name, there is healing. In your name, Jesus, Jesus. Kaya mahawak lang ako sa aking dibdib. Sinasabi ko lang, Jesus, Jesus, Jesus. Pero despite ng pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesus, siya ay nakaranas din po ng trial sa mundong ito, ng test, ng pagsubok. Isang example po niya nung siya ay gabi bago dakpin sa Garden of Gethsemane, sa Mount of Olives. Yan, tama. Sa Mount of Olives, nagpa-pray si Jesus, di ba? Sabi ng Panginoong Jesus kay God the Father, Father, if you are willing, take this cup from me. Pero hindi kalooban ko ang masunod, kundi kalooban mo. Sabi ng Panginoong Jesus. So this is a test, mga kapatid. Ito po ay isang pagsubok, di ba? Na kanyang naranasan ay, sabi nga doon, naghalo na yung kanyang pawis at dugo. Yung pawis niya, dugo na. Hindi na ordinaryong pawis, dugo na. Dahil sa sobrang anxiety, depression, sobrang anguish na, sobrang lungkot, grabe na yung bigat na kanyang pinagdaraanan. And yet, sabi ng Panginoong Jesus, Lord, hindi kalooban ko ang mangyari, kundi kalooban mo. Pa-next po ako, kuya. Ate, pa-next po ako. Salamat. Sorry. 1 Corinthians chapter 10, verse 13, sa lahat po ng mga pinagdaanan ng mga kapatid natin sa pananampalataya at pinagdaraanan mo rin, sabi mo nga, tapikin mo nga balikat ng katabi mo, sabi mo, alam ko may pinagdaraanan ka. Yan. Alam ko may pagsubok ka. Yan. Sa mga nanonood online, alam ko may pinagdaraanan kayo, may pagsubok din kayo, at ang sabi ng Panginoon o ng salita ng Diyos, 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin
ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Kinlaim nyo po ba? Kinlaim nyo? Kinlaim po natin? 1 Corinthians 10:13, mga kapatid, sabi po ng salita ng Diyos, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Yung naranasan ng mga nahihirapan sa pag-aaral, naranasan din ng mga graduate na. Yung mga naranasan ng mga nagtatrabaho or magtatrabaho pa lang, naranasan na ng mga veterano at tenured na sa pagtatrabaho. Yung naranasan ng mga magulang or ng mga anak, naranasan na rin ng kanilang mga magulang. Kaya ibig sabihin, tayo, yung mga nararanasan natin, may mga taong nakaranas na rin. Kaya lang alam nyo, pandarayan ng kaaway, bakit ako lang? Bakit ako lang ang may ganitong sitwasyon? Bakit ako lang, Lord? Mga kapatid, i-breakdown lang natin saglit yung ating verse kanina. James 1, chapter 1, verse 2 hanggang 4. Pa-next po ako, ate. Santiago chapter 1, verse 2 to 4. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya, kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay ninyo. Sa English po, ang sinasabi po sa atin, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Number 1 po ay dapat daw po ang pagsubok, meron po ba? Nalagay ko po ba? Pwede po ba next ako saglit, ate? Ay, sige po. Hindi, dun sa ano lang po. Nalagay ko naman po ata yan. Ayan! Thank you po, ate. So, sa NIV or New International Version, consider it pure joy whenever. Ang ginamit po na word doon, whenever. Sa English po, basahin ko lang po sa inyo yung kanina. Sa verse 2, magalak kayo sa tuwing. Magalak kayo sa tuwing. Ano napansin ninyo? Sa tuwing. Sa English, whenever. Meron dalawang salita, napakalaga ng kahulugan. Yung isa, whenever. Yung isa, if. Sa Tagalog ng if, kapag. Sa Tagalog ng whenever, is sa tuwing. Ang kapag, pag sinabing kapag, ay, or balik muna tayo, kapag sinabing whenever, sa tuwing, ibig sabihin, as expected. Ibig sabihin, mangyayari. Tuwing Lunes, meron kaming gawain. Ang if naman, kapag Lunes may gawain ba? So, possible na hindi, possible na oo. Possible na mangyari, possible na hindi. Pero ang sabi sa atin ni Santiago, consider it pure joy whenever. Mga kapatid, ang nais i-point out sa atin na ang pagsubok ay dapat inaasahan nating mangyayari talaga. Huwag ka na mabigla. Sino po ang may pagsubok? Huwag ka nang mabigla. Amen. Huwag na akong mabigla. Huwag na akong mabigla. Whenever. Asahan mo ang pagsubok. Pagiging negative ba yun? Hindi. Kasi Bible na nagsabi. Consider it pure joy. The Lord, ayaw ng Lord i-deny natin yung reality. Kaya nga ang gusto niya, consider it. Hindi totoo tong pagsubok na to. Sa isip ko lang to, sa isip ko lang to. Hindi totoong may sakit ako. Sa isip ko lang to, imagination ko lang to. Kakanood ko lang to ng Facebook. Kaka-cellphone ko lang to. Hindi, mga kapatid. Consider it, sabi nga ng Word of God. Kaya nga, consider means to evaluate. Sinasabi sa atin na Santiago, consider it. Evaluate it. Yung nararamdaman mo, nararanasan mong pagsubok. Ang problema ay isa sa mga parte ng buhay. Now, alam ko, napakinggan na natin yan. Problem is a fact of life. So we have to expect it. Expect natin ang problema, ang pagsubok. Hindi sinabi ulitin ko po, hindi sinabi ng Lord, if you face problem. Consider it pure joy if you face problem. Hindi if, kundi whenever. Nagkakaintindihan po tayo, mga kapatid, sa tuwing. Ibig sabihin, expect. Mangyayarit mangyayari. Walang taong walang problema.
Walang exemption, walang exempted. Tama po ba? Parang yung mga binasa natin kanina na tao sa Bible. Mga kapatid, ito yung mga taong hinahangaan natin sa Bible. Mga Bible heroes kung tawagin. Despite ng kanilang para bang nakakabilib na pananampalataya at relasyon sa Diyos, meron pa rin silang naranasang problema at pagsubok. Kaya kapatid, ikaw din ay mayroon. Ako din ay mayroon. So, sila hindi exempted, despite ng kanilang achievements, despite ng kanilang accolades in life, despite ng kanilang faith. So, tayo rin mga kapatid ay hindi exempted. Si Jesus nga Diyos na, nagkatawang tao, pero nakaharap pa rin ng problema, ng pagsubok. So, hindi tayo exempted. Pa-next po ako, ate. Whenever you face problems, ang ibig sabihin ng salitang face sa Greek word ay peripipto. Sabihin nyo nga, peripipto. Yan, na ang ibig sabihin ay to fall into unexpectedly. In verse 2b, sabi, trials are unpredictable. No, hindi talaga natin mahulaan. Hindi natin pwede i-schedule ang problema Walang taong nagpaplano ng problema. No? Sa school, sa family, sa work, pwede bang next month ka na lang? Kasi full na yung schedule ko ng problema Puno na. This month. Pwede ba next month ka na lang? Walang ganun no? Kasi kung na-schedule lang ang problema, aba, talaga nga naman, wala akong problema ngayong araw Parang trabaho lang, no? Naka-day off ako sa problema 2 days. Kaso walang ganun, mga kapatid. Kaya nga trials are unpredictable. Kaya nga expect it. Sa bawat araw may problema. Yun ang katotohanan, realidad ng buhay. Trials are unplanned. Hindi yan pinaplano. Gagawa nga ako ng problema ngayon. Walang ganong tao. Walang ganon. Gagawa nga ako ng pagsubok ngayon. Pwede bang next week? Walang ganon. Unpredictable, parang gulong. Di ba? Kaya nga ang mga nagda-drive, sila pastor yan. Personal experience nila yan. Meron silang mga dala-dala na extra na gulong. Kasi hindi nila alam kung saan, kailan, paano sila mapaplatan. Tama ba, Tibana? At sa mga nagmumotor o bibili ng sasakyan nila, sooner or later. So, napakalaga na meron kang extrang gulong. At kung may kotse ka, napakalaga na dala mo yun lagi. Kasi nga, hindi mo naman pinaplano kung kailan ka mapaplatan. Kailan, paano. So, at the same time, dahil unpredictable ang pagsubok, mga kapatid, ang pagsubok din ay inconvenient. Uncomfortable. Di ba? Kaya nga ayaw natin ng pagsubok Kasi hindi tayo nakukomportable sa pagsubok. Kaya ayaw natin yan. At naunawahan tayo ng Lord. So whenever you face problems, pa-next po ako ate. Trials of many kinds. Doon pa rin po yan sa verse actually, bine-breakdown lang po natin saglit. Trials are many kinds. Alam niyo po nakakatuwa, hindi ka mabuboring sa pagsubok. Kasi ang pagsubok iba-iba no? Hindi ka mabuboring sa pagsubok. Sa ulam, di ba kapag isang putahe lang bawat araw mauumay ka? Kahit gaano mo ka paborito ang lumpia. Di ba? Umaga, tanghali, gabi, lumpia ulam mo, mauumay ka. Nung una, paborito ko pastil Kaya lang nakakadalawa, 3 araw na ako, ito na naman. Parang nalulungkot na ako Nadidismaya na ako Parang amoy ng hininga ko, pastil na Ultimo yung pagsinghot ko ng... So, trials are many kinds. Sa problema, mga kapatid, hindi ka maboboring kasi iba-iba ng muka. Iba-iba ng hugis. Di ba? Iba-iba ng itsura. Variety kasi. Pero mga kapatid, aminin din natin and will accept na yung ibang problema ay may tinatawag na custom-made. Pag sinabing custom-made, ito ay gawa lang para sa'yo. Kunyari si Job. Di ba? Gusto niyo yun? Custom-made na problema. Yung ikaw lang talaga. Yung madalang lang yung makakapareha mo. Di ba? Gusto niyo yan? Pero matindi yun. Grabe yun. Tingnan mo si Job. Di ba? Iilan pa lang. Parang hindi masyadong tanyag na, kilala na, may kayamanan. Di ba? Tapos sumusunod sa Panginoon. Tapos,
may relationship kay Lord, and yet, naka-experience pa ng ganun. So, yung iba custom-made. Talagang fit lang para kay Kuya Jogard. Itong damit na to para kay Kuya Jogard lang. Hindi to pwedeng suotin ni Brother Renz. Pag sinuot ni Brother Renz, maluwang sa kanya. Pag kay Kuya Jogard, sakton-sakto. Parang ganun. Alam yung bawat inch ng kanyang buhay, ng kanyang katawan. Kaya ang problema ay iba't iba rin ng muka, ng hugis. Pero meron talagang mga problema na minsan designed lang para sa iilan. Pangapat, yung ating, pa-next po ako ate. Trials are productive. Ang pagsubok ay nagbubunga. Sabi verse 3, because you know that the testing of your faith produces perseverance. So, ang ating mga pagsubok daw, or ang test, pagsusulit ng ating pananampalataya, ay nagbubunga ng pagtsatsaga. Perseverance. So, yun ang sinasabi, na ang problema ay mayroong purpose. Pain can be productive, pero mayroong purpose. May pagsubok ulit tayo, sabi ng Lord, may purpose yan. Naniniwala ba kayo? Hindi ko nga lang alam kung ano yung problema nyo, pero I believe, kapatid, lahat yan, inalaw ng Lord for a purpose. Sabi nga ng isang kilalang pastor, mas madali raw tanggapin ang problema o ang bigat ng problema kung alam mo yung purpose. Yung bigat ng lungkot, yung bigat ng sakit, kapag alam mo yung purpose kung bakit mo yun nararanasan. So mga kapatid, even ang ating mga problema ay mayroong purpose sa ating buhay. Kaya hindi sayang ang trials o ang problema kung makikita lang ng tao yung lesson or itinuturo ng problema na yun sa buhay natin. So I believe, sa ilan o karamihang problema natin, marami tayong hindi na figure out na layunin or purpose ng ating problema. Pero hindi pa naman uli dahil sabi nga natin, bawat araw may pagsubok, may problema, may trials, may test. So hindi pa huli para i-figure out kung ano yung tinuturo nito sa atin. Sufferings and trials ay mayroon ding value sa buhay natin. Kaya sabi nga ni C.S. Lewis, hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny. So part ng ating destiny yung ating pinagdaraanan ngayon. Magtatapos na po tayo, pero bago tayo magtapos, ayokong matapos lamang tayo sa puro problema at pagsubok. Ano pinag-usapan niyo sa church? Problema. Pagsubok. Ano natutunan mo? Embrace yung problema. Yakapin ang pagsubok. Pero mga kapatid, ang ilan po sa benepisyo ng ating problema or pagpapala sa ating mga pagsubok ay number 1, pa-next po ako ate. Salamat po. Yan, dun nga po sa verse natin. Sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya, kaya tiisin ninyo ang inyong mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay ninyo. Pa-next po ako ate, salamat. Number 1, ang pagsubok ay tumutulong para linisin ang ating pananampalataya. Lahat tayo may faith, amen? Pero 100% sure ka ba sa faith mo kung tama? 100% ka bang sure kung ang faith mo ay malusog? Kasi ang faith ay may buhay. Just for us to know, ang ating pananampalataya ay living thing. Kaya nga lumalaki, lumalalim, lumalapad. Di ba sabi ni Jesus, kung may faith ka na sinlaki ng mustard seed, hindi ibig sabihin, ang faith natin ay pwedeng lumaki at pwede rin lumiit. Pwedeng mabuhay at pwede ring mamatay. So ang faith ay may buhay. Therefore, mga kapatid ko, na ang pagsubok o ang problema, ang isang pagpapala niyan sa atin, tinutulungan tayo na itong i-purify yung ating pananampalataya. So kung may faith ka, it is helping you right now to have a purified faith or to have a genuine faith unto the Lord. Tulad ng tea bag. Ayan, so rito mga mahilig uminom ng tea. Ayan, habang tumatanda daw ang tao, nahihilig sa mga tea. Hindi ko lang alam kung totoo. Totoo, may nag-agree. Totoo. Mga kabataan natin, milk tea. No? Pero hindi yun healthy, no? So, hindi yun healthy. So,
Ang tea, yung tea bag, di ba? Sa mga mahilig mag-tea dyan, nilalagay lang yun sa baso and then lalagay na mainit. And then lumalabas doon sa tea bag yung laman niya talaga. Na yun ang iniinom natin, di ba? Sangkap. Nakakatulong po sa atin. At katulad din ng problema natin, it is also purifying our faith, mga kapatid. Para lumabas kung sino ka talaga. Para lumabas yung ganda natin sa paningin ng Panginoon. Para lumabas yung pagiging Christ-like natin. Kasi we're not living on our own. Amen? Sabi nga ng inaawit natin kanina, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of it all. Kasi mga kapatid, matatapos ang buhay natin. I'm not an expert sa buhay. Hindi ako eksperto sa buhay na to. Pero naniniwala ako at sigurado ako na ang ebidensya ng buhay na to ay si Jesus lang. Na kung wala tayo kay Jesus, kapahamakan ng buhay po natin. At yan ang katotohanan. Kaya dapat si Jesus ang sentro. And even your faith, si Jesus dapat ang object. Si Jesus dapat ang sentro. Para the more na na-pressure ka sa buhay, ang lumalabas yung karakteristik ni Jesus. Amen? Uy, alam mo, pinagchichismisan yan sa kanila, pero never gumanti yan. Alam mo, inaway yan ng kapitbahay niya, pero tignan mo ngayon, nag-aabot pa ng ulam. Why? Parang ang dalang ng may ganun ngayon, no? Yung kapitbahay bibigyan ng ulam. Ako po naabutan ko po yun nung panahon namin. Kasi may katapat kaming bintana eh. Katapat lang po talaga, ganun lang. Tapos, meron pa rin. Oy, praise God. Di ba? Ang isa yan sa magandang karakter ng mga Pinoy. Totoo po yan, walang etyos. Di ba? Nung bata po ako, naalala ko, pag nagluluto yung kapitbahay namin, alam ko magbibigay sa amin. Naamoy ko yung usok, tapos, Neng, okay, Russell? Ay, wala po si mama eh. Pengi mangkok. Oo, sa bintana po yan. Totoo po yan. Diba? Ba't ba napunta ron? Gutom? Diba? Lumalabas kung sino si Jesus sa atin. Amen? Minumol tayo ni Jesus para maging kamukha niya. Hindi para maging kamukha natin siya. Kasi tayo lang pangit tayo eh. Tayo lang tsaka tayo eh. Ugali, pag-iisip, diba? Katawan natin, imperfect. Di ba? Ugali, hindi pa ganun kaganda. Kaya, kinokopya ni Jesus yung kung sino siya, inilalagay niya sa atin. Kaya pag na-pressure ka, ang lalabas dapat kung sino si Jesus. Hindi kung sino ka. Isa yan sa ginagamit ng Lord na way to purify our faith. Ladies and gentlemen, trials. Pagsubok. Pa-next po ako ate. Pangalawa, ang problema natin or ang pagsubok natin, ang test natin in life, isa siyang pagpapala sa paraan na pinapatibay nito yung ating pasensya. Sino rito nagpe-pray ng mahabang patience sa Lord? Taas ang kamay. Praise the Lord. Lord, increase my patience. Pakibilis. Lord, ang tagal. Yung hinihingi mo, mahabang pasensya, pero inip na inip ka na, no? Lord, wala pa ba? Gigil na ako, bes. Mga kapatid, ang ating problema or pagsubok, pinapatibay niya, it fortify our patience. And take note, ang patience ay isa sa fruit of the Holy Spirit. Are you there? Lahat tayo na tumanggap kay Jesus, nung tinanggap natin si Jesus, tinanggap din natin si Holy Spirit. Si Holy Spirit ay hindi lang force, hindi lang power. He is the third person. Nagkakaintindihan po tayo? One being, three person. Ayan ang ating Diyos. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Now, nung tinanggap natin si Jesus, tinanggap din natin si Holy Spirit. At dahil ang banal na Espiritu ay buhay, makapangyarihan, siya ngayon ay nagbubunga din sa ating mga Kristiyano. At isa sa bunga niya, pagtitiis, di ba? Patience, di ba? Pagpapakumbaba, praise the Lord. Pagpipigil sa sarili, di ba? Pagmamahal, pagiging mabuti, di ba? Mga children, kabisado ng mga children po yan. Oo, kasi sa children ministry, nagulat ako yung kanila mga teacher, tinuturo yan. Nalaman ko yan, high school na ako eh. Pero sila, bata pa lang, fruit of the Spirit ang tinuturo. Talaga nga naman. Kinakanta pa.
Challenge yan para sa atin, mga kapatid. Siyam yun ha, siyam na bunga ng banal na Espiritu. Ang problema or ang pagsubok natin, it helps us na tumibay ang ating pasensya. Lord, bakit na naman ako may problema? Kasi nga kapatid, yung pasensya mo umiikli. So ito yung ginagamit ng Lord, it is His tool, it is His instrument, nang sa ganun, blessing in disguise, humaba yung ating pasensya, lumabas yung bunga ng banal na Espiritu sa atin. Kasi pag may biyaya ka, kapatid, hindi mo naman nakikita sa Lord eh. Kapag may pagpapala ka, napakadalang mong mapapurihan ng Diyos. O siguro hindi, ako na lang, hindi na kayo. Kapag may pagpapala kasi ako, hindi ko nakikita sa Lord eh. Kapag may pera ako, andalang kong mapapurihan sa Lord at masabing praise the Lord. Pero pag may problema ako, Lord, papala. Ako na lang po. Kaya pinapatibay ng Lord yung ating pasensya. Mga Kristiyano, mahaba bang pasensya nyo? Sa traffic, sa internet, sa school, sa trabaho. Mahaba bang pasensya mo? Baka sa mga simpleng ganun lang, bumibigay tayo. So ang gusto ng Lord, dumaba ang pasensya natin. Ang haba ng pasensya. Amen? Ang pasensya, bakit ko nasabi? And I'm not just talking about nung panahong nabubuhay siya sa mundo, physically. Sa panahon natin ngayon, kapatid, pinagpapasensyahan ka pa rin ng Diyos. Sa buong isang linggo, isipin mong maigi. Ang araw, ang oras, ilang minuto na nagbigay tayo ng panahon sa Lord. After mo isipin, matapos mong isipin, tatanungin kita, is God good sa buhay mo? Di ba? Napaka-pasensyoso ng Diyos sa atin. Mga nasa online, di ko alam, paano nyo tatanggapin? Kaya, 45 hour patience. Last but not the least, next po ako. Yan. Basta ng malakas, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Binubuo ang ating pagkatao. Kasi hindi pa naman tayo perfect. Salamat kay Eric. Dito ka na lamang po muna. Maayos pa naman. Thank you po sa digital team. Binubuo ang ating pagkatao. Problems builds our character. Amen? Kahit po mga magulang na kayo, mga nanay at tatay na po kayo, kahit po mga professional na tayo at mga nakagraduate na sa pag-aaral at nagtatrabaho na, mga young professional, kahit na high school na kayo or nag-aaral na kayo mga bata, hindi pa rin buo ang ating pagkatao. Ang dami pa rin nating sablay at pagkukulang at kakulangan sa buhay. And because of problems, ginagamit yan ng Lord na pagpapala sa atin to build our character. Kasi pag mas maayos ang character natin, mas napapapurihan natin sa Lord. Nakakapagbigay tayo ng lugod at kaluwalhatian sa Panginoon. Mga kamanggagawa ko sa Panginoon, mga nasa restoration at wala, mga kakatapos lang, kahit nakabalik na tayo sa ministry, hindi pa buo ang ating pagkatao. I challenge you to check yourself. May mga nagde-desire sa ating makabalik sa ministry, it will never fulfill your character. Tanggapin mo man o hindi, ito ang realidad at katotohanan. Hindi ministry sa simbahan ang makakapuno ng pananampalataya mo. Kung sira ang relasyon mo sa Panginoon, magiging sira ka habang buhay. Hindi kita kinukurse. Yan ang katotohanan. I include myself. Alam ko yan. Pinagdaanan at pinagdadaanan ko po yan. Hindi ako proud, syempre. But again, I'm warning you. Huwag kang bumalik sa church dahil sa ministry. Bumalik ka sa church dahil kay Jesus. I challenge you. And God is challenging us. Masarap maglingkod sa simbahan. Napakasarap.
Hindi namin isusugarcoat yan. Laking simbahan po kami nila Pastor. Na Sister Ivana, nila Brother Jen, at ng ibang mga ate at kuya natin dito. Napakasarap maglingkod sa simbahan. Pero kapatid, kung hindi si Jesus ang laman ng simbahan mo, ang laman ng paglilingkod mo, lahat ng yan, guguho, babagsak. Baka mapabilang tayo sa mga tumatawag ng, Panginoon, Panginoon, di ba tumutugtog ako? Di ba nag-invite ako? Di ba nagpakain ako ng mga lingkod mo? Tapos sasabihin sa atin ng Panginoong Yesus, hindi kita kilala. Kasi hindi si Jesus ang sentro. Sa mga mamshi, masaya po kami nakikita namin kayo naglilingkod sa Panginoon. Totoo po yan, walang halong etyos. Kung alam nyo lang po yung mga iniyak ng mga lingkod ng Panginoon mula kay Pastor Apollo hanggang sa mga worker na wala na rito para makapagpatuloy po tayo. At ngayon po nakikita po namin kayo naglilingkod sa Panginoon, purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Jesus be glorified, hindi ang tao po. Kaya masaya po kami na naglilingkod kayo sa Panginoon. And we pray that as well sa mga katatayan. I'll be honest, may pagkakataon po, nakakatamad ng manalangin kasi parang wala namang sagot ang Diyos. I'll be brutally honest po. Minsan nauumay din kaming mag-pray kasi parang wala namang response kayong nagagawa. Or tayo. Kasama ako. Parang wala namang nangyayari, Lord. Pero God knows His own time, His own place, His own way. At malalaman natin yan kapag nabubuo yung ating karakter. Kasi yung ating karakter, it is based sa kung sino si Jesus. Hindi sa kung sino tayo. Salamat sa Lord sa mga improvement at sa marami pang bagay, mga kapatid. Pero it's all because of Jesus. Pinupurify niya yung ating faith sa pamamagitan ng pagsubok. Pinapatibay niya yung ating pasensya sa pamamagitan ng pagsubok. Binubuo niya yung ating pagkatao sa pamamagitan ng pagsubok. Now, kapatid, if itong tatlong ito, hindi ko na masyado dinamihan, tatlo lang. May sablay pa tayo sa tatlong ito. Kung may sablay pa tayo, now is the time to check. Saan ako sa tatlong yan? Saan ako wala? Yung tatlong yan, ba't parang may absent sa akin yung dalawa? Yung isa, or yung tatlong yan, parang wala pa sa akin. Parang andumi pa rin ang faith ko. Parang hindi pa rin ako pasensyoso at parang sira pa rin yung pagkatao ko. Kapatid, that's the reason why you have problems. So, hindi pa huli. Pwede mo sabihin sa katabi mo, hindi pa huli. Gagamitin ng Lord yung challenge mo, kapatid. Just be open-minded, just open your faith. Last na po ito, may last verse po. We know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Di ba ang sweet? Nagkaroon po ako ng karelasyon, LDR. Hindi, aminin ko lang po Nagkaroon po ako ng... may mga nangiti. Yung ngiti, hindi ko lang kung kinikilig o nakaasar Nagkaroon po ako ng karelasyon. Valerie, bata ka pa Magtapos ka muna. Nagkaroon po ako ng karelasyon LDR. Long distance. Alam na alam mga kabataang to. Long distance relationship. Yan. Long distance relationship. Alam niyo po, na-experience ko, I personally myself, ang sarap magtrabaho kapag kasama mo yung mahal mo. Kahit online lang. Oo, di ba? Tapos, uy, anong ginagawa mo? Uy, yung mesa, baka ang thoughtful mo naman. Ang sweet mo naman. Ang sarap sa pakiramdam. Na kapag may ginagawa ka, parang kasama mo yung taong mahal mo kahit na nasa cellphone lang. Cellphone mo, no? Love life mo. Girlfriend mo, love life, ay, cellphone mo, no? Kumain ka na ba? Ginagawa mo ngayon. Ate Aichi, Congratulations, our cum laude. Yes, praise the Lord. Pray ng Lord.
ayun, online lang yun. How much more yung mga kasama mo talaga physically? Di ba? Di ba? Na parang mas nakakakilig, na? Na yung mister mo, yung misis mo, yung fiancé mo. Yes. Sa mga wala pang love, sa mga may love life, mag-asawa, taas ang kamay, may asawa, taas mo ang kamay, may asawa. Yan. Panalangin niyo po ang inyong partner. Ha? Tandaan niyo po ito, ha? Sa mga may asawa, pray niyo po lagi ang inyong partner. Yan. Sa mga may girlfriend, boyfriend, pray niyo po lagi ang inyong partner. Sa mga single, taas ang kamay ang single. Sige po, taas ang kamay. Yan. Pag-pray niyo yung bayan palagi. Ha? Pag-pray niyo yung sigalot sa West Philippine Sea. Oo, yung inflation rate. Yan. Pag-pray niyo yung mga yan, ha? So, wag mo na love life, ha? Magtigil-tigil. Mataas ang bigas. Oo. Pag-pray niyo. Ito, kapatid, sabi ni Jesus ito, sabi ng Diyos, we know, sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ulitin ko po, sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Sa ginagawa mo sa buhay mo ngayon, sa paglilingkod sa Diyos, sa paglilingkod sa pamilya mo, do you believe sinasamahan ka ng Diyos? And even sa problems mo in life, sinasamahan ka ng Diyos. Pwede mo ba sabihin, sinasamahan ako ng Diyos? Yung with faith, yung with trust, the Lord. 1, 2, 3, go. Sinasamahan ako ng Diyos. Convict yourself, kasi totoo yan. Hindi mo ini-scam sarili mo. Sinasamahan ka talaga ng Diyos. Ang target ng kaaway sa atin, maging alone ka. Tignan mo, kapag mag-isa ka, ang daming umiisip na, ang daming pumapasok sa isip mong negatibo. Di ba? Pornography, addiction, sadness, anxiety. Kasi gusto ni Satan maging mag-isa ka eh. That's why he separates you from the rest. Pero imagine, sinasabi ng Lord, sinasamahan kita. You see the contradiction? Ginagawa ng kaaway sa atin. Kaya kapatid, in times na mag-isa ka sa bahay, physically or spiritually, hiwalay ka sa church, hindi mo kasama mga kapatid mo sa faith, tandaan mo, sabi ng Panginoong Yesus, sabi ng salita ng Diyos, sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Kasi no one can separate you from the love of God. Hindi ka kayang ipaghiwalay ng kahit na sino sa pag-ibig ng Diyos. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa Kanyang ikabubuti, sa kanilang ikabubuti, who have been called according to His purpose. And we know that in all things, sabi nga, God works for the good. Last na po ito, ang gusto po ng kaaway, ng demonyo, the devil wants to use your problems to defeat you. Ang gusto ng diablo, ni Satanas, ng kaaway, gamitin yung problemang meron ka para talunin ka, para panghinain ka, para malayo ka sa Diyos. But God, ang Diyos, ang ating Panginoong Yesus, gusto niyang gamitin yung problema mo para ma-develop ka. Spiritually, sa pag-iisip mo, sa nararamdaman mo, sa pananalita, pagkilos, sa pakikisama, sa pananampalataya, higit sa lahat sa relasyon mo sa Kanya. The devil wants to use your problems para pagdudahan mo si Lord. Pero si Lord, ginagamit niya yung problema mo para mabuo yung pagkatao mo, yung relasyon mo sa Kanya. Kaya kapatid, tonight, let's pray to God, Lord, change our perspective. Make it a heavenly perspective. Na kung saan, yung problema namin, ang tingin namin, blessing in disguise. Hindi disgrasya. Pagpapala na nakakumot sa problema, anyong problema. Pwede po ba tayo tumayo lahat at mananalangin lamang tayo saglit? Anyayaan ko po kayo, maging sa mga nasa online na pahaba po, pasensya na. Pero, embrace po natin ang salita ng Diyos. Pagpapala ng pagsubok. Maraming natatakot sa pagsubok, kapatid. And even me myself, may pagkakataon at panahon natatakot po ako sa pagsubok. Pero the moment na naiisip ko na hindi blessing to or may blessing to nawawala rin nababawasan yung takot ko.
hanggang sa nakikita ko si Jesus. Pikit po tayong lahat. Aming Ama na nasa langit, ang aming Tatay na napakabuti, you are the source of all good things. Even the good thoughts, ikaw ang source. Even ang aming good emotions, ikaw ang source. Even ang aming the good condition of our physical body, you are the source. Ang aming healthy spiritual life, ikaw din ang source. For every good and perfect gift comes from you. Kapatid, if may nararamdaman kang hindi maganda, nalulungkot ka, natatakot tayo, nakakaisip tayo ng negatibo, huwag ka mag-alala. The Lord is not here para i-condemn tayo, or i-condemn ka, or iwanan ka. The Lord is here para proteksyonan at ipagtanggol tayo. Tanda mo lang kapatid, hindi yan galing sa Lord. All the negative thoughts, emotions, even all the negative ambience, vibes, kung tawagin, ng mundo o ng generation na to, lahat ng to, mga kapatid, ay hindi galing sa Diyos. Itong lahat ay lies and pagpapanggap ni Satan para tayo ay lumayo sa Lord. You just have to call the name of the Lord. Tawagin mo lang ang pangalan ng Panginoong Hesus. Kasi walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng lahat, kundi ang pangalan lang ng Panginoong Hesus. And God is giving us authority na tumawag at gamitin yung kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesus. So kapatid, use it. Just rebuke it. Just say the name of the Lord. And you will be saved. If you are experiencing negative thoughts right now, if you are experiencing, nakikita mo sa sarili mo, na mayroong negatibo sa pagkatao mo, kapatid, I'm encouraging you right now, surrender it to the Lord and call upon His name. Tawagin mo ang pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, open the eyes of our faith tonight. Pakita mo sa amin kung maayos ba kami sa faith o hindi. Pakita mo sa amin, Lord, kung baluktot ba yung aming pag-iisip o yung aming nararamdaman ay hindi na sang-ayon sa kalooban mo. Yung aming pag-uugali, yung aming pananaw, yung aming pagtrato sa ibang tao o maging sa salita mo. Lord, reveal, Panginoong Hesus. Sa sarili namin, Panginoon, ayaw namin tong titigan. Dahil sa sarili namin paningin, tama kami. Maayos kami. Pero Lord, all these lies, walang ibang nakakakita nito, Lord, kundi Ikaw lang. So Lord, reveal it to us. Sa lahat ng nakatayo sa oras na to, Panginoong Hesus, open the eyes of our faith. We humbly ask you, Lord God, open the eyes of our faith. Reveal, Panginoon, kung sino kami. Kung ano na ang estado namin sa paningin mo. And kapatid, again, once the Holy Spirit revealed kung sino ka sa paningin ng Diyos, kung ano ka na, kung nasan ka na, don't be discouraged. Ayaw ng Lord lumayo ka. God is revealing yung sitwasyon natin, yung faith natin, nire-reveal yan ng Lord, hindi para manlamig tayo lalo, kundi para maamin natin sa sarili natin at sa Panginoon na, Lord, I'm lost. Na Lord, niloko kita, dinungisan ko yung pangalan mo. For all this time, I'm just pretending na I'm okay. I'm just pretending that I'm strong. I'm just pretending that my faith is growing. Pero hindi na pala. You just have to start sa paghingi ng tawad sa Lord and believe na kaya kang kilusin at ayusin ng Panginoon kung nasaan ka. Kasi kapatid, kung saan mo iniwan si Lord, nandun din siya. Doon mo siya mababalikan. Tayo lang ang lumayo.
Lord, salamat po sa gabing ito, Panginoong Jesus. I pray, Holy Spirit, continue to speak and reveal yourself unto your words. Ikaw ang madakila at mapapurihan, hindi ako, Panginoon, hindi ang simbahan, hindi ang mga tao. Ikaw lang, Lord God. Patuloy mo kaming patawarin, Panginoon, sa aming mga shortcomings, sa aming maliit na pananampalataya, sa aming mga maling desisyon in the past, or even sa panahon na ito. Patawarin mo kami, Lord. Patawarin mo kami, Panginoong Jesus. Sa kakulangan ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Sorry, Lord, for pretending. Sorry, Lord, sa pag-idol namin sa aming mga sarili. Sorry, Lord. Sorry, Lord. Sorry, Lord. Salamat po, Panginoong Jesus. Basbasan mo ang iyong salita. Pagpalain mo ang mga taong narito at nakapakinig at maging sa mga kasamahan namin online. Salamat, Lord. Thank you for the heavenly perspective about trials, about tests, about pagsubok. We know, Lord God, the enemy meant for evil, but you turn it for good. Salamat po. This is all our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen.